Napapansin niyo ba ngayon na sobrang bilis na lang na magbago ng isip ng mga tao at especially when it comes to principles. Puwede nang magpalit in a split seconds ang prinsipyo ng tao ngayon. Sobrang bilis ma-change ng opinyon, sobrang daling mag-convince ng tao, sobrang bilis mang-akay, mang-recruit or sobrang bilis magkalat ng argument sa internet ngayon at mga information to the point na nagkakaroon na ng hindi obvious pero na nangyayari ngayon na tinatawag nating principal war. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle. At ngayon gusto ko lang 'tong i-topic kasi isa sa mga pinakadelikado para sa akin delikadong nangyayari pero hindi siya obvious na nangyayari siya sa panahon natin ngayon. Ano nga ba yung principal war? Ito ano ko lang 'to, terminology ko lang 'to pero hindi pa ako sure kung ito ba talaga yung tawag nun. Ito yung punto ng buhay o ito yung status ng isang community na nag-ano na, nagka-clash na yung prinsipyo ng magkaibang grupo. At hindi yan bago, hindi lang yan nangyayari sa ngayong panahon. Kasi dati pa, 'no, dati sa history pa, may mga disagreements na ang maraming bagay. Sa racism, 'di ba, ang pananaw ng mga community dati, pananaw ng mga tao dati na mas okey yung puti kaysa sa itim, mas nakakataas yung puti kaysa sa itim, at pang-slave lang yung itim at saka pang-master yung puti. So, may gap na nangyayari, may gap. Pero kalaunan, dahil naglatag na ng prinsipyo, naglatag na ng fundamentals, naglatag na ng human rights, naglatag na ng argument na tayong lahat ay tao, dapat walang nakakataas, walang mas nakakababa. Through time, natanggap na nating lahat na wala palang slave, wala palang mas nakakababa. Lahat pala tayo pantay-pantay at tao lang at deserve natin lahat na magkaroon ng magkaroon ng pantay-pantay na karapatan. Pero naging argument 'yan at sobrang tagal pinag-usapan 'yan before 'yan natanggap sa society. Ano pa ba? Marami. Yung LGBTQ community, sobrang haba ding laban niyan, 'no? Napag-usapan na lang siya. Kahit ngayon may mga sektor pa rin ng mundo na hindi tinatanggap at yung ideolohiya na 'yan. Pero mas laganap na siya ngayon, mas tanggap na siya in compare sa mga nagsisimula pa lang na ilaban yung prinsipyo na 'yan. Nagkaroon din ng principle war diyan. At 'yan naman when it comes sa Christianity, sa biology, yun yung naglalaban sa LGBTQ community. At ngayon sa current times, marami na ding napag-uusapan na principle wars. Kung sino nga ba ang may sala when it comes sa kapag, maghahasa yung isang tao. Sa kasuotan ba ng babae o dapat baguhin yung isip ng lahat ng tao na hindi dapat binabase yung, ah, pag-iisip o hindi dapat binabase yung kasuotan ng isang tao para siya'y gawan ng masama. Ano pa, marami kasi, sobrang dami na. Ngayon, yung pinaka-latest yung queerbaiting na dapat hindi nagbabakla-baklaan yung isang straight na lalaki kasi kasi yung mga trans o yung mga gay is naano na sila, tawag nito, na na-ridiculed na, they are bashed already, tapos ginaganyan pa sila, ginagawan pa sila ng katatawanan. It should not be hindi dapat siya ginagawa ng joke as per them, okey. Ngayon, marami pa nito sa religion, politics. Sobrang nagkakaroon na talaga ng mas napabilis na yung disagreements at paglatag ng arguments ngayon sa internet at mas nagkakaroon tayo ng access sa mga prinsipyo at different views ng bawat tao. It is partially healthy, sa totoo lang, it is partially healthy. Kasi dun kasi natin maa-assess kung nasa tamang prinsipyo ba tayo o nasa mali. Kasi siyempre kapag alam natin na, sa kasuotan pala yung problema
Ay hindi sa ano pala, sa pag-utak pala yung problema. Puwede din namang parehas sa kasuotan tsaka sa pag-uutak ng bibiktima. Talagang sa ngayon, you can just in a very ano, in a very easiest way, sa cellphone, sa gadgets, you can access everyone's point of view. And dun na nagkakaproblema, hindi lang sa society, but internal conflict na rin natin. Because we are constantly assessing ourselves. We are constantly assessing our critical thinking, our principles, if we are in the right track sa buhay na 'to. And ang gusto ko lang itawid dito sa video na 'to, gusto ko lang na maging aware tayong lahat na may nangyayaring ganito, principle wars. At para sa'kin, okey yung principle wars kasi nako-correct tayo, may natututunan tayo. But gusto ko lang idiin o gusto ko lang na pagbigyang pansin na before tayo maglatag o before naglatag ng mga katotohanan o before naglatag ng mga argument ng mga bagay-bagay at before nag-agrihan yan ng society at napagdesisyonan, ay sobrang habang proseso pa niyan before yan napag-agrihan. At before yan napag-agrihan, yung both side, yung bawat, kabilang sekta ng society, nagkakaroon diyan sila ng basis. At yung basis na yun yung pinaka-fundamentals. Okey yung ano, yung principle wars, okey tayo diyan, kasi dun tayo natututo. But hindi dapat nating kalimutan din na every argument, there should be a fundamentals. There should be a basis of everything. For example, ganito, bakit ba nawala o bakit ba na-abolish yung slavery na mentality o nawala yung slavery sa buong mundo? Ang pinakaunang argument diyan kung bakit nawala yung slavery is because kalaunan na-realize nila na napaka-conflict sa Christian belief ang slavery. Because you should treat someone as how you treat yourself. That's one of the, commandment of Jesus Christ. And na-realize nila, oo nga pala 'no, wala dapat slave, lahat dapat pantay-pantay karapatan. At walang nakakababa, dapat lahat ng tao ay mahal natin at dapat kung gaano natin itrato yung sarili natin, gano'n din natin itrato yung ating mga kapwa-tao. At nag-evolve na lang siya through time. Natututo na kasi sila sa fundamentals. At yung fundamentals naman sa iba pang aspeto. Gusto ko gusto ko lang itawid na sa mundong napakagulo na ngayon, sobrang gulo na, 'wag niyong kakalimutan na always assess. Hindi ka dapat patalon-talon ng prinsipyo, hindi ka dapat patalon-talon ng anong paniniwala mo. Sino ba Diyos mo? Ano bang pinaniniwalaan mo? Tama bang pumatay o mali? Tama bang magnakaw o mali? Kailangan mong i-assess sa fundamentals, sa basic moral na pinagbabasehan mo ang lahat ng mga bagay at prinsipyong gusto mong paniwalaan. Kasi kapag sinimulan mo na, natanggap ka lang ng tanggap ng information without assessing, tinatawag diyan ano, ah, lazy critical thinking, lazy thinking, parang gano'n. Parang pinapasawalang-bahala mo na lang or hindi ka na nag-iisip, kung ano lang sinabi sa'yo, yun na yun. Mali din yun. Kailangan magkaroon tayo ng fundamentals 'no. Trabahuin niyo na magkaroon kayo ng basic moral values. I-workout niyo na magkaroon kayo ng prinsipyo. Kasi sa napakagulong mundo ngayon, puwede kang mawala ng landas at yun pa ang ikapahamak mo. Isa pa sa mga gusto kong i-tackle is yung pagiging patriot natin sa ating bansa. Now, still fundamentals pa rin, eh. Bakit mo gagawin yung isang bagay para sa iyong bansa? Ganito na lang, bibigyan ko kayo ng isa pang example.
Bakit gagawin mo yung isang bagay para sa iyong bansa? Dahil ba mahal mo ang Pilipinas? Dahil ba proud ka as Pilipino? O gusto mong may baguhin para sa ikakabuti ng lahat? O gusto mo lang baguhin o gusto mo lang may mabago because it's convenient for you. It is what you think that is it is the right thing to do. Gusto mo lang piliin yung isang bagay dahil tama siya, hindi dahil mahal mo yung isang bagay. May mga paniniwala kasi, especially sa political view, na nalalaktawan na ang pinaka-fundamentals. Ganito, tama ba na tama ba ang pag-alsa na may halong dahas? Pag-revolt na may halong dahas? Kapag inisip mo, may mali ba dun? Kasi yun din naman ang yun din naman ang dahilan kung bakit tayo lumaya sa colonialism ng ibang bansa sa pagsakop sa'tin. Nag-revolt din naman tayo through armed activism, through KKK at saka yung Katipunan, 'di ba? Iisipin mo ngayon, baka puwede din gawin naman ngayon para maayos yung sistema ng ating bansa. Now, kailangan mong bumalik talaga sa fundamentals. Bakit mo gagawin yung armadong pakikibaka kung ang pinaka-fundamentals naman dati kung bakit nilabanan ng armadong pakikibaka kasi triny na nila ang normal na pag-reform, normal na pag-ayos sa sistema. Nag-submit sila ng article, nag-submit sila ng proposal, ito lang nangyari. At wala ding parang may discrimination din between the Indio and sa mga Spanish, 'di ba? So, wala nang nakita si Andres Bonifacio na ibang choice na, okey, wala na. Kailangan na ng armadong pakikibaka para mabalik sa Pilipino ang dapat sa Pilipino at malaban na natin yung ating tunay na kalayaan. Now, ang humahawak ngayon sa gobyerno ay Philippine government na, Republic of the Philippines na talaga. We are not bound to any country, may mga alliances lang tayo. Now, what is the sense? Dito na papasok. What is the sense na magkakaroon pa ng armadong pakikibaka kung Pilipino naman na ngayon ang naghahawak ng gobyerno, para saan pa? At tama ba ang pag tama ba kung totoo mong mahal ang Pilipinas, siyempre dapat mahal mo rin yung Pilipino. Fundamentals kahit hindi na natin isipin na Pilipinas, kahit hindi na natin isipin ng Pilipino, tama bang pumatay ng tao, 'di ba? Fundamentals pa rin, eh. Tama bang pumatay ng kapwa-tao dahil hindi lang kayo same ng ideolohiya o nag-disagree ka lang sa kanya? Basic answer, eh. Mali, hindi mali talagang pumatay in any way. Kaya kailangan magkaroon ng prinsipyo. Kasi kapag, "Oo nga 'no, dapat tayo mag-revolt ngayon sa Pilipinas kasi napakabulok na ng sistema, napakabulok pa ng nagpapatakbo ngayon, napaka-korap pa ng mga ano." Okey, tama yung nasa isip na mag-revolt, maging aktivista, pero to the point na maging humawak ka ng armas, pumatay ka ng kapwa Pilipino, estado pa yung kalaban mo. Mali na yun men, fundamentals talaga importante. Kasi kapag wala kang prinsipyo, oong-oo ka lang diyan. Tapos di mo alam kung pinapasok mo nasa maling ano ka na pala, maling landas. Eh yun, 'no? Lahat tayo ngayon may principle, war na kinakaharap. Sa society merong ganyan at internal conflict din sa atin 'yan. At it is a good thing para tayo ay magkaroon ng critical thinking, magkaroon tayo ng sariling pag-iisip kung ano ba tama at mali. Ayos, huwag kalimutan ang fundamentals. Huwag kalimutan kung bakit nabuo yung society natin ngayon, kung bakit
mas lumaganap ang mas mabuting pamamahala ngayon at saka, mas nag-spread yung love ngayon, tsaka goodness, is because there are arguments na nanalo in the past, in the history, na inilaban ng isang tao, inilaban ng isang grupo ng mga tao. Kasi yun ang pinaniniwalaan nila ng tama. At yun din dapat yung pag-uutak natin sa bawat isa, na dapat alam natin kung ano yung ina-assess natin sa ating sarili, kung saan tayo papanig, using our own minds, our brains, and to what we think is right. And personally, my very, basis of moral values is the Christianism. Because it is for because for me, it is the best moral values or basis na walang masasagasaan, made by love, tsaka convicted by the Holy Spirit, the same time, logical din siya. So yun lang, maraming salamat at gusto ko lang siyang i-open up ngayon. Malabas ko lang siya. Bye.